isa, bawat membro ng kani-kanila pong relihiyon ay hinihintay ang mga pagkakataon nito. At hindi na natin patatagalin, kapatid na Brother Abdullah, ating hong sisimulan, no? Sa i-prepara mo na ang 10 minuto. At ikaw, Sir Roel, ay pag ikaw ay unang nagsalita at magsisimula na po ang iyong 10 minuto. Hello, bago yan, pwede ko bang share screen saglit? Nakita na pala. Alright, pwede na po mag-start? Okay, sige, Sir Roel. Okay, so magandang gabi po sa lahat by God's grace. Isa pong pribilehyo, isang privilege ang makipagtagisan ng kaisipan. Post the time muna. Yung rules. Yung rules pala. Kuya Roel, wait lang muna. Okay, hindi natin nabanggit yung rules, no? Sorry, pasensya, medyo excited kasi yung ating moderator eh. Gusto matapos agad, okay. Kuya Roel, ang rules natin ay mayroon kayong 10-7, ibig sabihin may 10 minutong paglalatag. At mayroong 7 katanungan, pagtatanong. Doon sa unang latag po ninyo, unang latag ng both side ay ang itatanong lang po ay batay po sa linatag noong tinatanong. At pangalawa, doon sa rebuttal po ay doon na po gagamitin yung tanong na kahit na hindi po linatag, at least ay naayon sa paksa, ay pwede na pong magtanong. At ang pangatlo ay mayroon tayong 5 minutes ba, brother, yung konklusyon. At bawat tanong, Kuya Roel, ay mayroon kang sasagot ka ng, sa loob ng 20 seconds po, no? So, both side po ay mayroon lang po tayong tagi-isang objection. Po, yun lang po para mas mabilis yung ating debate, o di kaya counter objection po. Yun lang po yung pinaka ng rule natin. So, Kuya Roel, at pwede ka na pong magsisimula. Okay. So, sige. Isang pinagpalang gabi po sa lahat. Isang privilege ang makipagtagisan ng kaisipan tungkol sa pinakamahalagang tanong. Did Jesus had risen from the dead? Kung siya ba ay nabuhay muli talaga o hindi? Kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, then Christianity will fail. But if he had risen from the dead, then yung mga claims niya, like he's the divine Son of God, the way, the truth, and the life, yung mga claims na yan ay totoo. Kaya ito ang linya ng paghiwalay. Totoo bang Christianity o hindi? You see, mga kaibigan, mga kapatid, kinikilala ng mga Muslim friends natin that Jesus was born to the Virgin Mary, siya ay miracle worker, at masasabing isang dakilang propeta. Pero syempre, as we all know in their own holy book, the Quran, itinatanggi yung tungkol po sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo na naayon sa Surah chapter 4 verse 157. So, yan po. So, malinaw po ang ating tinitindigan. Si Jesus na taga Nazareth namatay sa krus at nabuhay muli. At dahil dito, pinatunayan niya na siya ay kapantay ng Ama, na siya ang anak ng Diyos at tanging tagapagligtas. Ngayon, tingnan niyo po yung burden of proof, no? First and foremost, sa akin, I need to point out the evidence that Jesus really died by crucifixion. His tomb was found empty. His disciples and even enemies believed they saw him alive again. At remember, the best explanation of these facts is the resurrection. Ngayon, sa kabilang panig, ang ating kaibigan, meron din po siyang burden of proof, which is, he must deny Jesus' death and resurrection as taught in the New Testament and supported by history. They must explain why every historical source affirms the crucifixion, while the Quran written 600 years later denies it. They must give also an alternative explanation sa pagkakaroon ng Christianity that is more plausible than the resurrection. At syempre itong mahalaga to. They must show us how their God, who is supposedly truthful, could allow billions of people
billions of people to be deceived into believing Jesus was crucified and raised. At sa scope ng clarification natin, listen, ang ating focus kung muling nabuhay si Jesus at kung anong ibig sabihin nito sa sa Christianity versus Islam. What this debate is not about. Hindi po natin pag-uusapan yung tungkol sa monotheism. Hindi po natin i-discuss yung tungkol sa moral teachings ng Quran o ng Biblia. At lalong, this is not about whether Jesus was a prophet or whatever. So yan po magpo-focus po tayo ngayon sa mga arguments na ipepresentan. Mabilisan lang po ito. So syempre, obviously, pasensya na po, ayan. Ang kamatayan sa krus ay siguradong nangyari. Lahat ng historians, Christians man or not, they confirmed the crucifixion. Even some atheist scholars, mga taong hindi naniniwala sa Diyos, right? Including John Dominic Crossan and Bart Ehrman, they will tell you that the crucifixion of Jesus isa sa pinakamalinaw na katotohanan ng history. But in the Quran, 600 years after that, wala naman siyang eyewitness testimony doon. Yan po yung nangyayari po dyan. Doon pa lang sa argument 1, meron na po tayong itetestify po dyan that Jesus really died by means of crucifixion. Argument 2, ang walang laman na libingan. Kung may bangkay pa si Jesus, o let's say kung hindi talaga namatay si Kristo by means of crucifixion, kung siya talaga pirme, then Christianity will end. Pero wala At ang mga babae ang unang nakasaksi. Isa po yan sa mga embarrassing details kasi sa culture ng mga Hudyo, hindi credible ang testimonya ng mga babae. So that's not an invention. Third, resurrection appearances. Nakita si Jesus ng individuals, groups, ng mga disciples, 500 na mga katao, even his enemies. So hindi po yan hallucination. Ito po'y nagpapatotoo, especially in 1 Corinthians 15, especially verses 3 to 8, meron po yan, ayon doon, 5 years after the event po yan. So, imposible na hallucination yan. Only the resurrection explains the diversity and sincerity of these appearances. Also, transformation ng mga alagad. Di ba nga, mababasa po natin sa Matthew, Mark, Luke, John, yung mga yan, na itong mga disipulong ito, nagkaroon ng takot after they had seen their Messiah hang on the cross. Kaso on the third day, they are saying that they had seen Jesus alive again. Pagkatapos ng pagkabuhay muli ni Kristo, buong tapang na humarap sa kamatayan ang mga taong ito. Wala po silang kahit anong mga materialistikong mga rason. Hindi naman, you see, totoo, may mga tao na namatay para sa maling paniniwala. Pero walang taong namamatay para sa alam nila na kasinungalingan. So there is only one explanation there. Jesus had risen from the dead. Doon pa lang meron po tayong presentation na po dyan. Now, dito naman po tayo sa argument 5. The Quran's denial is historically flawed. You see, malinaw naman po yung passage na yan, Surah 4, 157 to 158, na sinasabing, they did not kill him nor crucify him. It only appeared so to them. Pero dito, may problema. If it only appeared so, then God deceived billions of people, including Jesus' own mother, disciples, and enemies. So, ibig bang sabihin, according to the said passage, their God is the one who founded Christianity? Tingnan yung example, no? This would mean that God, according to the said passage, kung tingnan po natin implication, their God tricked everyone into believing the wrong thing, then punished them for believing what He made them believe. Listen, a truthful God would not deceive the entire world. Kaya ang problema dito, yung denial of the cross na nangyayari po dyan, lalo po dito sa passage na yan, nabanggit, eto, Surah 4:157,
magko-collapse yan under its own weight. And also, the Quran contradicts itself and cannot account for Jesus' identity. Well, na-affirm naman na Jesus was born to the Virgin Mary, may miracles, Jesus was sinless, and he was exalted. Kaso, it denies his death and resurrection. But the resurrection is the only explanation for why Jesus is worshipped as Lord from the very beginning. And without it, how could strict monotheistic Jews suddenly worship him as God? Yun lang, walang sagot ang tinitindigan po ng ating kaibigan, maliban lang kung meron po siyang explanation dyan. So, sinasabi doon na Jesus was taken up alive, Surah 4:158. But then, why would their God allow the rise of Christianity, the largest false religion in history based on the lie of the cross and resurrection? Christianity explains reality better. Jesus died, rose again, and is equal with the Father. Sabi nga ni Kristo, na siyang daan, katotohanan at ang buhay, at walang makapupunta sa kundi sa pamamagitan niya. So recap po tayo dito mga kapatid. Jesus died by crucifixion, his tomb was empty, his disciples saw him alive again, they were transformed, skeptics were converted, and Christianity exploded. Lumaganap ang pananampalatayang yan. The Quran's late denial is historically and theologically corrupt. So I will go on to restate my position here. 1 minute, Kuya Roel. The resurrection of Jesus is the best explanation of the facts. Kuya Roel, 1 minute. Thank you so much. Explanation of the facts and demonstrates that Jesus is the Son of God, equal with the Father, and the only way to eternal life. So I would like to end this up by this. Listen, kung totoo ang holy book na yan, na tinutukoy na Jesus never died by crucifixion, so to speak. So ibig bang sabihin, ang Diyos na yan ang pinakamalaking manlilinlang sa history? But if it's true that Jesus had risen from the dead, He is Lord. And only Jesus can save you. Only Jesus who conquered death can save you. Maraming salamat. Jesus is Lord. He is risen. Magandang araw. Okay, thank you. Maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang una pong latag ng ating hong affirmative. Ngayon ay dadako na tayo sa ating hong 7 minutes na pagtatanong. Kapatid na Light, anda ka na ba sa iyong mga tanong? Brother Light? Handa na, Apo. Mr. Moderator. Apo. Ikaw ba, Anong Kuya tanong? Ruel? Apo. Teka lang. Ikaw, Ruel, handa ka na bang magpatanong? Baka hindi ka panda. Apo. Oh, ready na. Apo. Sige, okay. Brother, 7 minutes. Okay. Una kong tanong, kung totoo at malinaw ang resurrection, bakit sa mismong unang siglo ay meron ng iba't ibang grupo ng mga Kristiyano na magkakaiba ang paniniwala tungkol kay Jesus? Halimbawa, yung Ebionites, yung Docetist, yung Gnostics. Kung iisa ang batayan ng resurrection, bakit agad-agad nagkaroon ng iba-ibang interpretasyon? Go ahead. Say again. Pakiulit ang tanong please. Pause the time. O sa time pa, ulit mo yung tanong mo, Brother Light. Specific. Okay, unang tanong. Kung totoo at malinaw ang resurrection, bakit sa mismong unang siglo ay meron ng iba't ibang grupo ang mga Kristiyano na magkakaibang paniniwala tungkol kay Jesus? Halimbawa, yung Ebionites, yung Gnostics. Kung iisa ang batayan ng resurrection, bakit agad-agad nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon? Go ahead. Alright, thank you so much. Yung mga Ebionites, for example, maliit at fringe sect kumbaga, na lumitaw later. At saka hindi po sila eyewitness. Ang core church mismo, together with the disciples of Christ and James, the brother of Jesus, ay nagkaisa sa resurrection. Minor cults don't overturn the unanimous testimony of the earliest witnesses. Salamat. Next question. Okay, next question. Okay, sa panahon ni Jesus, maraming ibang tinatawag na messianic movement na lumaganap, pero hindi nagtagal. Halimbawa, si Theudas at Judas na the Galilean sa Acts chapter 5 verse 36 to 37. Kung growth ang sukatan, bakit hindi rin sila totoo? Okay. Go ahead.
Okay, thank you. So tama ka, maraming messianic movements noon, pero lahat sila namatay kasabay ng leader. Ang kay Jesus lang ang lumago kasi ibang-iba eh. Siya lang ang namatay, nabuhay muli at sinamba bilang Diyos. Growth was not the cause. Resurrection was the reason. Salamat. Okay, next question. Okay. Kung ang mabilis na paglaganap ng Kristyanismo ay ebidensya ng resurrection, bakit mas mabilis at mas malawak pa ang paglaganap ng Islam at wala itong resurrection claim? Okay, thank you. You see, magkaiba ang dahilan ng paglago. Ang Christianity lumaganap bilang persecuted minority. Wala silang political or military power. Ang Islam lumaganap kasama ang kalakasan ng Estado. So ang tanong, anong ang nagpa-convince sa mga first Christians na handang mamatay? Ang sagot lang dyan ay the resurrection. Thank you. Okay, next question. Kung totoo nga sa Jerusalem nagsimula, okay, kung totoo nga sa Jerusalem nagsimula agad ang proclamation, bakit si Pablo sa kanyang mga earliest letter, First Thessalonians, Galatians, First Corinthians, ay hindi nagkwento tungkol sa mga bagay na ito? Kung totoo, ulitin ko, kung totoo na sa Jerusalem nagsimula agad ang proclamation, bakit sa mga unang earliest letters ni Pablo, bakit hindi ikwento ang ganitong pangyayari? Go ahead. Actually, first and foremost, si Apostle Paul, he did mention the resurrection events. Like in 1 Corinthians 15, like I have already mentioned, creed na mas nauna pa sa kanya. Within 3 to 5 years after the cross, hindi na kailangang ulitin ang gospel details kasi alam na yun ng mga taga-Corinto, for example. His focus was theology, not retelling the story. Thank you so much. Next question. Okay, next question. Kung totoong as early as 30 AD ay pinangaral na agad ang resurrection sa mismong Jerusalem, bakit wala tayong kahit isang Jews historian o Pharisees document na nag-react patungkol dito? Natural sana na isulat itong mga bagay na ito. Alright, thank you so much sa question. No? Actually, meron tayong Jewish reaction, hindi silent. Matthew 28 records the earliest Jewish polemic. Ano yun? The disciples stole the body. At sila Josephus at iba pang Jewish sources kasi hindi tinanggi ang crucifixion kundi indirectly kinilala. The fact na may counter theory means the resurrection claim was there from the beginning. Thank you. Okay. Next question. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6, nagpakita si Jesus, okay? Naririnig pa ba ako? Hello. Rinig ka rin. Dinig ka, bro. Dinig ka. Okay. Ulitin ko yung tanong kasi parang Okay. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 6, nagpakita si Jesus sa higit 500 katao. Pero bakit walang ni isang gospel ang nagbanggit nito kahit si Matthew na mahilig maglagay ng mga dramatic details? Kung totoo nga ito, hindi ba't malaking ebidensya sana ito pero bakit walang ibang source? Okay, thank you so much. So, you see, kapatid, ano yung tanong? Ay, hindi, okay na, naalala Post ko the na. time. Hindi, okay na, naalala ko yung tanong, sorry. So, hindi ibig sabihin na kung hindi nabanggit sa Gospels, hindi nangyari. Si Paul mismo ang nagbanggit kasi alam niyang marami pa sa 500 na buhay at pwedeng tanungin. Each Gospel writer had a selective purpose. Di nila Time. okay, sige. Thank you so much. Okay. Nasaan na? Nasaan na yung moderator? Okay na bro. Okay, Tanong ka sige, na. sige. Hindi, may ano pa. Time yung Meron pang 20 seconds kanina. Okay. Meron Akala ko. may 1 minute Oh, pa na. tanong lang. Go for it. Tanong lang. Okay. Ako na Next brother question. Abdullah. Kung tunay na historical at solid ang empty tube, bakit magkakaiba ang account ng apat na gospel? Ilang babae ang pumunta? Anong oras ng umaga? Ilan yung anghel? Isa o dalawa? Okay na? Yes. Alright, okay.
Ang pagkakaiba ng detalye sa gospel message, gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, John, normal sa independent testimonies. Sa korte nga, kung identical word for word, mas kahina-hinala kasi mukhang kinopya lang. Pero dito, iba-ibang angle, pero pareho ang core fact that the tomb was empty. So that unity in the core claims proves authenticity. Thank you. Time na. Okay na yan, Brother Abdullah. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating unang salpukan na tanungan, no? So ngayon ay dadako tayo sa ating negative, no? Para pabulahanan po yung mga linatag po ng ating affirmative. Okay, so Brother Light, handa ka na ba sa yung unang salpukan, no? Na Yes. 10 minutes. Opo. So Brother Light, pag ikaw ay nagsalita at ang iyong oras ay tatakbo kahit na walang paa. Sige, brother. Okay, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ngayon ho ay stand ko. Okay, at mamaya natin siya i-re-rebat. Okay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa marangal na Quran, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa banu Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahum. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi nila ng may pagyayabang, katotohanan na aming napatay si Kristo, si Jesus, ang Misaya, na anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Bagkus ang katotohanan, siya ay hindi nila nagawang patayin at hindi nila nagawang ibayubay sa cross, sapagkat siya'y inangat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa dulo ng aya ay sinabi doon na wala silang ibang kaalaman, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'addan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala silang ibang kaalaman maliban sa kanilang mga haka-haka. Kunin natin itong punto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ma lahum min ilmin illa tiba'addan. Kunin natin ito. Totoo ba itong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na wala silang ibang kaalaman maliban sa kanilang mga haka-haka lamang? Yes, totoo po. Sa papaanong paraan? Tingnan nyo, itong mga Kristiyano nagkiklaim sila na si Jesus ay napatay, na ibayubay sa cross. Ngunit ang kanilang mga batayan ay mga haka-haka lamang. Sa papaanong paraang haka-haka? Meron pong 4 na account. Matthew, Mark, Luke, and John. Okay? Merong 4 na account. Ngunit itong account na itong magkakaiba sila ng sinasabi patungkol kay Jesus. Kunin na lamang natin ang panahon ng si Jesus ay dinakip. Okay? Sa isang account, kung hindi ako nagkakamali, sa Book of Luke, okay, sinabi ni Judas sa mga eskriba, kung sino ang aking halikan, yun ang hulihin nyo. At lumapit nga si Judas kay Jesus at sinabi, kamusta po kayo guro? At siya'y hinagkan. At pagkahalik ni Judas, hinuli ng mga eskriba. That is the first claim ng mga Kristiyano. Second one, sa Book of Mark, kung hindi ako nagkakamali, no? Nagkakarambolan na. Ang sabi doon ay nang papalapit na si Judas kay Jesus. Ang sabi ni Jesus kay Judas, hindi baga Judas, sa isang halik ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao? At pagkasabi nito ni Jesus, siya ay hinuli ng mga eskriba. Walang paghalik na nangyari kagaya doon sa unang senaryo. Ito yung claim ng pangalawang eyewitness ko, no? Sa Book of John, ito yung may pinakamalaking kaibahan sa kwento. Sabi doon, talastas nga ni Jesus ang lahat ng kaganapan. Kaya siya ay lumabas. At paglabas niya, nakita niya ang napakaraming mga eskriba. Tinanong niya, sino ang hinahanap nyo? Ang sabi nila, si Jesus po na taga Nazareth. At sinabi ni Jesus, ako nga ang hinahanap nyo. At sila'y nagsipagbuwalan at nagsipag-atrasan. Kaya tinanong ulit sila ni Jesus, sino nga ang hinahanap nyo? At ang sabi ulit nila,
Si Jesus po na taga Nazareth. At sinabi ni Jesus, ako nga ang hinahanap nyo. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan nyo ang mga taong yumaon. Yan ang sabi ni Jesus at dinakip siya. Nasaan doon ang paghalik kay Pedro? Malamang sa malamang ang magiging palusot ng ating kaibigan dyan, magkakaiba sila ng view. Iba yung nakita ni Matthew, iba yung nakita ni Luke, iba yung nakita ni Mark, iba yung nakita ni John. No! Kahit saan kang anggulo tumindig, Sir Ruel, ang naganap ay naganap. Ang eyewitness ay eyewitness. Bibigyan kita ng example. For example, si Brother Abdullah nasa second floor. Si Brother Dora nandun sa pinaka-ground, sa harapan. Si Brother TJ nasa likuran. Si Brother Isma nasa kaliwa. Si Sister Alea nasa kanan. Ang subject, hinampas ng tubo sa ulo. That is the subject. Hinampas ng tubo sa ulo. Pwede ba na yung nasa second floor na si Brother Abdullah, ang nakita niya, hinampas sa paa? Tapos ang nakita nung nasa likod, hinampas sa tiyan? Tapos ang nakita nung nasa kaliwa, hinampas sa leeg? Tapos ang nakita nung nasa kanan, hinampas sa puwet? Hindi. Bagamat magkakaiba sila ng anggulo, iisa ang makikita nila. Yun ay hinampas sa ulo. Kaya maling-mali yung claim. Kaya tama ang sinabi ni Allah ma lahu min ilmin illa tiba'adan. Wala silang ibang kalaman maliban sa kanilang mga haka-haka lamang. 'Di ba? Wala silang ibang kaalaman. For example na lang. Isa pang example, patungkol sa pagkakapako ni Kristo sa cross. Alam niyo ba yung palusot nila dito? Pangungunahan ko na. Yan kasi yung 7 last word ni Jesus. Pero palpak yung sinasabi nilang 7 last word. Kasi hindi ito ginawa ni Jesus sa magkakaibang senaryo. Ginawa ito o binigkas ito ni Jesus sa iisang senaryo pero magkakaiba ang sinabi niya. Pwede pa nating tanggapin na ito'y 7 last word kung sinabi niya ito sa magkakaibang senaryo. Pero mali. For example, nung si Jesus ay nakapako na sa cross, ano ba talaga ang huling salitang binigkas niya bago niya iyuko ang kanyang ulo at malagutan ng hininga? Ano? Ano ang pinakahuli? Sa isang account, ang sabi doon, at si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lama sabachthani. At pagkatapos niya itong bigkasin, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Sa isang account, ang sinabi doon na sinabi ni Jesus, Ama, sa iyong kamay ay itinatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi neto ni Kristo, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Sa isa pang account, sinabi na nauuhaw ako. At dali-daling kumuha ng espongha ang isang iskriba at isinawsaw sa maasim na alak at ipinasipsip sa kanya. At nang masipsip ito na Jesus, ang sinabi niya, it is finished. Naganap na. At iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan siya ng hininga. Kaya palpak, ang sinasabi nilang paliwanag nila dito na ito'y 7 last word. Palpak. Kasi sa bawat gawaing ito, sa bawat binanggit ko, iniyuyuko ni Jesus ang kanyang ulo at nalalagutan ng hininga. Contradiction ito. Ano yun? Gusto nyong paniwalaing kaming mga Muslim? Na pagkasabi ni Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, iniyuko niya ang kanyang ulo. Pero itinaas niya ulit, teka lang, may nakalimutan ako, hindi ko pa pala ito nasabi yung magic word. Ama, sa iyong kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu at iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Pero naalala niya, teka lang, may kulang. Itinindig niya ulit ang kanyang ulo at sinabi niya, it is finished. Malinaw na contradiction. Kaya itong claim nila, sinagot na ni Allah Ma lahu min ilmin illa tiba'adhan. Wala nga talaga kayong ibang kaalaman maliban sa haka-haka lamang. Imagine, itong 4 na gospel na pinaniniwalaan ni Sir Ruel, hindi alam kung sinong author.
Hindi alam kung sinong author niyan. Oh. For example, 1 minute. bibigyan ko kayo. Thank you, Mr. Moderator. For example, yung John chapter 8 verse 1 to 11 is not found in most ancient manuscript of John's Gospel. Kung hindi ito matatagpuan sa most ancient manuscript, saan ito galing? Saan ninyo ito pinagkukuha? Sa makatuwid, dinadagdagan nyo ng dinadagdagan at binabawasan yung mga kasulatan. Kaya nga mga kapatid, walang matibay na batayan si Sir Ruel patungkol sa kanyang claim. Wala. Bakit? Yung claim niya, yung batayan ng claim niya, marites. Ang batayan ng claim niya, hindi nila matiyak kung ano ba talaga ang nangyari. Batay sa pag-aakala ni Matthew, ganito. Batay sa pag-aakala ni Luke, ganito. Batay sa ni Mark, ganito. Si John, ganito rin. Kontrahan bawat claim. Pati yung claim ni Sir Ruel kanina, kontra-kontra. Okay, time na, Brother Light. Ayan, dyan po nagtatapos ang una pong latag ng ating negative, no? Ngayon ay dadako na tayo sa pagtatanong po ng ating affirmative. Kapatid na Ruel, Sir Ruel, handa ka na ba sa iyong mga inipon na mga tanong dyan? Yes, handang-handa na. Okay, Brother Light, handa ka na ba sa iyong para ikaw ay matanong? Ay, yes, Mr. Moderator. Okay, so kung handa na kayo, di handa na rin kaming makinig. So, Brother Abdullah, at start mo na ang 7 minutes na pagtatanong. Okay, hello and thank you sa iyong presentation. So magsimula na ako sa aking mga tanong. Kung mali ang mga eyewitness sa crucifixion, bakit wala kahit isang Jewish o Roman source noong 1st century na nagsabing si Jesus ay hindi napako at haka-haka lang ito? Okay, Mr. Moderator, pa-post the time, pwedeng paki-clarify ng question. Okay, post the time, Brother Abdullah. Ano po ang clarification mo, kapatid na Light? Oo, yung claim niya, yung tanong niya, pakiulit, medyo hindi malinaw sa Post the time, Kuya Ruel, paulit yung tanong sa ating Sorry. So ulitin ko yung question. So kung mali ang mga eyewitnesses sa crucifixion, bakit wala kahit isang Jewish o Roman source noong 1st century o unang siglo na nagsabing si Jesus ay hindi ipinako at haka-haka lang ito? Yun yung tanong ko. Thank you. Okay, sagot. Actually, yan nga ang patunay na tama ang claim ng Allah sa Quran. Kasi hindi namin dinideny na walang napako. Hindi namin dinideny na walang napako. May napako. Pero hindi si Jesus. Okay? Pangalawa, contradiction. Yung tanong mo, actually, contradiction yan sa latag mo. Next question. Okay, thank you. Now, bakit tatanggapin ko ang pahayag ng Surah chapter 4 verse 157 na hindi naman eyewitness kaysa sa mga tunay na nakasaksi noong 33 AD? Okay, bakit kailangan tanggapin o bakit mo tatanggapin? Dahil salita ito ni Allah. Salita ng tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos hindi nagkakamali. Kaya nga ang Quran walang kamalian eh. China-challenge nga kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah wala jadu fi ikhtilafan katira. China-challenge kayo ng Allah. Next question. Alright, thank you. Right. Okay, next question pala. Kung haka-haka lang ang crucifixion, bakit yung mga non-Christian sources like Tacitus and Josephus malinaw na nabanggit na si Jesus ay ipinako sa krus sa utos ni Pontius Pilate on the time of the Emperor Tiberius? Mali. Hindi nila claim yan. Actually, si Fabius Josephus, 337 to 100 CE, okay, ito'y pinabulaanan ng mga scholar. Ayon kay John Dominic Crossan, okay, ang wikang ito ay too confessional to be impartial, too Christian to be Jewish.
Crossan, Who Killed Jesus? 1995, page 163. Next question. Okay, thank you so much. Ngayon, bakit mas credible para sa iyo ang Quran na isinulat 600 years pagkatapos nito kaysa sa mga documents na isinulat within decades of the events? Yes, logically, bakit mas tama sa akin ito? Sapagkat wala namang ipapadala ang pangalawa kung hindi mali ang una. For example, inutusan ko si Brother TJ na papuntahin sa akin si Abdullah. Ilang taon na hindi bumabalik si Brother TJ, so magsusugo ulit ako ng panibago para papuntahin sa akin si Brother Abdullah. Logically. Pangalawa, wala namang eyewitness yung Biblia. Next question. Okay, thank you. Ngayon, regarding sa gospel differences, kasi nabanggit mo kanina sa presentation mo, maaari bang i-explain mo kung bakit ang magkakaibang perspective ng Matthew, Mark, Luke, and John contradiction na agad? At kung Objection. sige, go. Sige. Hello? Okay, anong Brother Light? Oh, magtanong siya bro, wag siya mag-request. Tanong okay, Brother Kuya Ruel, tanong lang po, direct question po kayo. Tapos, Actually, hindi pa kasi tapos yung tanong ko. Sorry for that. Okay, sige. Okay. Patapos ko muna, Brother Light. Sige, Brother Ruel, sige. Ulitin ko lang ha. Okay. So, sige, i-paraphrase ko na lang, no? Paano mo ba i-explain kung bakit ang magkakaibang perspektibo ng Matthew, Mark, Luke at John ay contradiction agad at kung lahat, let's say lahat, pare-parehong wording, hindi ba mas lalong kahinahinala na nagsabwatan lang sila? Yun ang tanong, Okay. Brother Light. Ito yung sagot. Paano ko ipapaliwanag? I am audible ba ako? Kasi nawawalang signal ko. Okay na, bro. Sige, Audible ba ako? Opo. Okay. Oo, Sagot. Okay. Okay, sagot. Paano ko ipapaliwanag? Simple lang. Ang Biblia ay contradiction. Kaya magkakaiba sila ng claim. Yung sinasabi mong mas kahina-hinala, di ba? Kasi sasabihin sinasadya. Maling pangangatwiran yan. Kasi eyewitness sila eh. Okay. Next question. Okay, thank you. Ngayon, ang tanong, kailan naging requirement na dapat iisang phrase lang ang masabi? Hindi. I-paraphrase ko pala. Sorry for that, no? So, iyan ko lang. Kung ang claim mo na dinagdagan at binawasan ng Bible, alin pong manuscript ang hawak ninyo, for example, na mas maaga pa kaysa sa ating earliest manuscripts ng New Testament? Okay, sagot. Actually, hindi naman ako nag-claim yan eh. Ang nag-claim yan, mga scholar nyo. Hindi ako. Kagaya halimbawa ng John chapter 8 verse 1 to 11 is not found in most ancient manuscript. Hindi ako nag-claim yan, Sir Rowell. Claim yan ng mga scholar nyo. Sisihin mo ang scholar nyo bakit sila nagbigay ng statement laban sa inyo. Next question. Okay, thank you. Ngayon, kung ang Quran ay tinaguri ang final revelation according to what you believe, bakit po ba walang malinaw na historical details doon kay Jesus na makikita natin sa Gospels? Unang-una, ang Quran hindi historical book. It is a revelation. Okay? Hindi yan is historical books na lahat na lang ng history makikita mo. Yan ho ay revelation. Okay? Pangalawa, yung history nyo, palpak. Huwag kang magdidemand ng historical record ng Quran. Walang historical record ng Quran na palpak. Kayo meron nga kayong historical account, palpak naman. Aanhin namin ang historical na meron kayo kung palpak. Sige nga, ipaliwanag mo sa amin, paano namin paniniwalaan ang palpak. Alright, next question. According to Surah 4:157, walang kaalaman maliban sa haka-haka. So kung haka-haka lang pala ang crucifixion, hindi ba ganun din ang claim ng Quran na haka-haka kasi wala naman talagang eyewitness doon? Mali. Kasi unang-unang eyewitness doon, ang all-knowing, the God, ang nagpahintulot ng lahat ng bagay na ito. Kaya siya ang may karapatan para sabihin kung ano ang tunay na naganap. Pangalawa,
walang haka-haka doon kasi hindi naman nag-claim ang Quran na sinabi ni ganito yung nangyari, yung ganito yung nangyari. Next Walang question. ganun. Okay na ako din. Thank you so much. Okay, so maraming salamat. Diyan po nagtatapos ang ating tanungan. Ngayon ay dadako na tayo sa second rebuttal, no? So bago natin ipagpatuloy yan, ay batiin po na natin yung 46 million na nanonood sa ating live ngayon, no? Wait lang, Talagang Kuya TG. Opo. Question and answer tayo mamaya after ng Opo. after ng debate nila. Sige. At saka kapatid na Abdullah, talagang dinadagsa tayo ng ating mga viewers kasi napapansin ko pati ang presidente ng Russia ay nanonood sa ating debate ngayon. Talagang opo, yan po ang aking nasilip siya kanina. No, okay. So ngayon ay dadako na tayo sa ating second stand ng ating affirmative, Kuya Roel. Sa pangalawang pagkakataon, pag ikaw ay nagsalita ay tatakbo ang iyong oras. Okay. Alright, thank you po. Mga kaibigan, mapapansin po natin na si Mr. Light of Suna ay naglista ng maraming issue tungkol sa Bible. Differences sa Gospels, mga words ni Christ sa cross, kung sinong eyewitness, at syempre, obviously, Surah 4:157. Pero ang tanong, nakafocus po ba siya sa kanyang nakafocus ba siya sa argument na prinesenta ko? Yan ang tanong dito, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi you see, listen to this, no? Malinaw naman po itong prinesenta. Ang kanyang strategy na ginawa, atake lang ng atake. Yun ang totoo. Yun lang, walang ipinalit na mas credible na explanation. Kaya ngayon, we'll go on. Ipapakita po natin kung bakit nananatiling pinakamatibay na case ang resurrection. At let's say, yung burden of proof na binigay ko sa kanya, actually it was not even answered here. So sige, ang ating discussion ay hindi kung sino ang mas maraming kontra, kundi what is the best explanation on the historical data na napresent natin. Si Jesus ba ay ipinako sa krus at namatay, siya ba'y inilibing? Natagpuan bang walang laman ng libingan? At may mga totoong nagpatotoo ba na siya'y nabuhay muli? Kung oo, Christianity is true. Kung hindi, dapat ipakita ng kanyang belief na yun yung may mas magandang paliwanag kaysa sa resurrection. Now, ang problema sa posisyon ng ating kaibigan ay simple. The Quran was written 600 years later. Walang eyewitness, walang historical detail, at walang independent corroboration. But the gospel accounts at yung first creed, and I mentioned 1 Corinthians 15, isinulat decades after the event. So sino ang mas credible na witness? Eyewitnesses ba? O someone 600 years late? Illustrate ko lang ito, mga kapatid. Let's say may aksidente dito sa Manila. Sino mas credible? Yung eyewitness o yung taong nagsulat tungkol dito 600 years later sa ibang bansa? Second, haka-haka lang daw ang crucifixion. But as I have already presented based on the evidence, no, hindi po siya haka-haka. It's one of the most established events in the ancient history. Kahit yung mga hostile sources like Tacitus and Josephus affirmed that Jesus was crucified under Pontius Pilate. And yamang nag-mention siya kay Crossan, actually mention about crucifixion. Kaya ang haka-haka, itong ironic. Ang haka-haka ay ang sinasabing holy book na kanyang tinitindigan ngayon. Kasi wala itong eyewitness support. Mismong sa kanya na po nang galing. Yon. Third, contradiction daw sa gospel accounts. Ang pagkakaiba ng detalye ay normal lamang po sa eyewitness testimony. At kung pare-pareho ang kanilang wording, mas kahina-hinala. Kasi baka mukhang may sabwatan. Pero tingnan natin, sa 4 gospel accounts, isa lamang po yung core message niyan. Yung core event. Jesus died on the cross. He was buried. On the 3rd day, he rose again from the dead. Wala ni isa na nagsabing hindi namatay si Jesus. Concerning 7 last words pala, alin daw ang tama? Hindi ba't mas natural na ang isang taong nakapako sa krus ay magsalita ng maraming beses? Iba't ibang grupo ang nakarinig sa iba't ibang salita at lahat yon ay plausible. Tira sa core claim na siya ay namatay by means of crucifixion.
Nothing. Zero. Nada. Next, dinagdagan daw o binawasan ng Bible. Okay, bagamat hindi po tayo pupunta po sa issue if the Bible is reliable. Sige, i-pinpoint natin. Ang textual criticism ng New Testament ay isa sa pinakamatibay sa ancient literature. We've got over 5,800 Greek New Testament manuscripts, some within a century of the events. But how about their holy book? Earliest manuscripts natin ay centuries later din. At yes, may variants like insana ang manuscripts. Kaya kung ang issue ay textual integrity, nanalo pa rin ang Christianity. How about John 8:1-11 na sinasabing missing early manuscripts? Okay, may ilang passages na later additions at hindi naman po tinatago ng mga scholars yan eh. Kaso nga lang, kahit alisin mo ang passage na yan, hindi naman naapektuhan ng resurrection event eh. Pero sa kanilang holy book na tinitindigan, kapag may issue sa textual history, let's say Uthman recension, hindi pwedeng tanungin kahit haram. Ngayon, uncertain daw ang gospel authorship. Ang totoo niyan, unanimous ang early church fathers like Papias, Irenaeus, Clement of Rome, you name it. That Matthew, Mark, Luke, and John, sila po yung nagsulat ng gospel accounts. Now, ang mga Muslim critics like him, centuries later, ang nagsasabing hindi raw sila. Ngayon, sinong mas reliable? Mga eyewitness community o later skeptics? Now, concerning doon sa Surah chapter 4, 157 na haka-haka. But here's the irony. It is an ironic twist. Ang mismong book na kanilang tinitindigan ng ating kaibigan, ang nag-a-affirm na walang nakakaalam maliban sa haka-haka. Sinong eyewitness ngayon? Hindi ang kanyang holy book. Kung haka-haka raw lahat, mas lalo po ang claim ng Surah 4:157. Dahil late, walang historical backing, at walang eyewitness testimony. You see, guys, I will go on to the positive restatement of this case. Jesus' death by crucifixion was affirmed by multiple independent sources, including hostile witnesses. The empty tomb was admitted even by enemies, like for example in Matthew 28. Also, yung mga eyewitness appearances, mga disipulo ni Kristo, yung 500 na katao, mga skeptics tulad ni James na brother ni Jesus, and even Paul. At syempre, paglaganap ng early church na imposible without sincere belief in resurrection. So, doon sa positive statement ng ating case, only the resurrection explains these facts. So, mga kaibigan, mga kapatid, pansinin nyo. Ang ginawa po ng ating kaibigan dito, magtapon ng doubts. Magtapon ng pagdududa. Kaso, walang naibigay na mas credible explanation. Take note I will restate the burden of proof na dapat niya sanang ginawa. He must deny Jesus' death and crucifixion as taught in the New Testament and supported by history. He must explain why every historical source affirmed the crucifixion, while the said Surah 4:157 that was written 600 years later denies it. He must give an alternative explanation sa pagsilang ng Christian community na mas plausible kaysa sa resurrection. At dapat, he must show how God, according to their belief, na supposedly truthful, could allow billions of people to be deceived into believing Jesus was crucified and raised. Guys, listen. Kung haka-haka lang ang kamatayan ni Kristo sa cross, bakit may historical consensus? Kung ang gospel accounts ay contradiction daw, bakit consistent ang claim? Isa pa rin eh. Jesus died by means of crucifixion and on the third day he rose again. Kung dinagdagan daw ang Bible, bakit mas maraming manuscripts ito kaysa sa book na tinitindigan nito? At higit sa lahat, bakit ako maniniwala sa pahayag ng Surah 4 na late at walang eyewitness kaysa sa mga first Christians on the first century na handang ialay ang kanilang buhay para sa katotohanan na nakita nila, that Jesus had risen from the dead. So, to put it simply mga kapatid at mga kaibigan, as I end this rebuttal,
The resurrection is not only true, it proves that Jesus is Lord. He is the way and the truth and the life, and no man comes to the Father except through him. That's all I can say. Again, the resurrection of Jesus still stands, and Christianity best explains reality. Maraming salamat. Okay, so salamat. Imiwid na ni Kuya Roel ang kanyang oras. Okay, so dadako na tayo sa 7 minutes din ng pagtatanong. Brother Light, ang rebuttal ay pwede ka nang magtanong ng tanong na kahit ito'y kanyang hindi nilatag. Ang importante ay naayon sa paksa. Brother Light, 7 minutes na pagtatanong. Yes, okay. Unang tanong si Ruel, kapag ba walang eyewitness, hindi totoo? Yan na yung Pero- tanong? Yan na yung tanong? Yes, yun yung tanong ko. Okay. Excuse me. Kung walang eyewitness, hindi raw totoo. But yung Quran mismo ay walang eyewitness ng Objection. crucifixion. Wait lang. Let me finish Objection. first. Objection. Okay, anong objection mo, Brother Light? Hindi niya sinasagot ng direct yung tanong ko eh. Nagre-red herring siya sa Quran. Ang tanong ko, Papaulitan. kapag ba walang eyewitness, totoo o hindi totoo? Okay. Pasagot Kuya Roel, categorical yung tanong niya, totoo or hindi totoo? Okay. Let me clarify as my answer, no? Okay? Ang punto ko kasi diyan tungkol sa evidence. So, concerning sa eyewitness, kung walang eyewitness, walang basis, no? Ang Gospels may eyewitnesses, ang Quran... Mr. Moderator, ang tanong ko ho malinaw. Kapag ba walang eyewitness, totoong naganap o hindi naganap? Napakalinaw ng tanong ko. Kuya Ruel, categorical yung rules natin. So, pagka categorical question, isasagot ka muna ng categorical, tapos explain ka ng 20 seconds po. Sagot ka muna doon sa totoo or hindi totoo. Tapos sagot ka ng 20 seconds po. So, ano yung uli yung tanong kung walang, ano? Ulitin ko ha. Kapag ba ang isang kaganapan ay walang eyewitness, totoo o hindi totoo? Okay. So, sige. Well, pag walang eyewitness, naganap ba o hindi? Hindi automatic na kung walang eyewitness, so hindi. But anyway, halimbawa, walang eyewitness sa mismong sandali ng Big Bang. Pero totoo yun based on evidence. On the case of crucifixion and resurrection, may eyewitness accounts mismo at may historical confirmation. Thank you. Okay, thank you. So ang tanong ko, doon sa nagpakita sa tomb o doon sa libingan, ilang babae ang nagpakita doon? Yan ang tanong ko. Okay, thank you. Ang bilang ng babae ay iba ang binanggit sa bawat gospel dahil iba ang focus nila. Pero hindi yung contradiction. Katulad ng reporter sa isang accident. May ibang pangalan na binanggit pero lahat sila sang-ayon na may mga babae at higit sa lahat, the tomb was empty. The core fact is consistent. Thank you. Okay. Doon sa iba't ibang kwento patungkol sa iba't ibang bilang ng anghel, saan doon ang totoo? Ilan doon ang totoo? Alright, so tungkol naman sa bilang ng mga anghel ba yun? Tama? Yes, ilan doon ang totoo? Isa or dalawa? Saan doon ang totoo sa dalawang yun? Actually, ang bilang doon, hindi sa lungatan, but it is Objection. what I call... Ang tanong ko, saan ang totoo? Let me answer, please. Okay, anong objection mo? Negative? Malinaw ang tanong ko, saan doon ang totoo sa dalawa? Kasi yung isa sabi, isa. Yung isa naman ang sabi dalawa. Actually, may isa pa eh. Ang sabi doon, binata, hindi anghel. So, saan sa mga statement na yun ang totoo? Sir Ruel, ang tanong po niya ay saan daw ang totoo doon sa nagpakita, isa o dalawa? Yun po yung parang categorical question po niya. Tapos sagot po kayo ng categorical, Sir Ruel, tapos paliwanag po kayo. Pili po kayo sa kanyang Pwede naman po kayo wala doon sa pagpipilian, pwede po yun. Apo. Actually, wala kasi sa pagpipilian. Bakit? Totoo na may mga anghel. Ang Gospels, tag-iba lang ng details ng bilang. Pwedeng isa lang ang binanggit ng ilan, dalawa ang binanggit ng iba. Wala namang contradiction yun, kundi, as I've said before, perspective. Katulad ng reporter. Okay, next question. Okay, thank you so much. Okay, next question. Sabi niya parehas yun.
For example, ganito, nagdi-debate tayo ngayon. Sinabi na nasaksihan ni Dora na ikaw lang ang kadebate ko at ikwento niya kay Brother Michael. Tapos si Brother Ismael, ang kwento niya, hindi sila itupsun, hindi lang si Sir Ruel ang kadebate niya. Pati si TJ kadebate niya doon sa debate na yon. So saan doon? Pwede bang parehas tama yon? Sagot. Ay, okay. Pakiulit yung tanong, please. Oh, ulitin ko yung tanong ha. Ang reality, nagdi-debate tayo ngayon at ikaw lang ang kadebate ko. That is the reality. Pero si Dora, ang kwento ni Dora kay Michael, alam mo ba Michael, nag-debate sila Itupsun at saka si Sir Ruel. Tapos ang sabi naman ni Ismael, alam mo ba Michael, nag-debate sila Itupsun na, tapos ang kalaban niya si Sir Ruel at si TJ. Pwede bang parehas tama yung sinabi nilang dalawa? As I have already point out, kung dyan po sa senaryong yan, hindi po masasabi na ganun yun. Kung ikukumpara po natin dyan, okay? But anyway, that's all I can say for that. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, next question ko. Okay. Kung sinabi ni Jesus, Father, unto you I commit my spirit, at iniyuko niya ang kanyang ulo at namatay siya, sa anong pagkakataon niya binanggit ang salitang it is finished? Second, it is finished? Yes. Okay. Sige. I-pinpoint natin po, no? Ano yun? Okay. According to John... Pause the time. Pasensya na. Okay. Paulit lang. Wait lang, Brother Sir Ruel. Wait lang para mas ano. Sir Ruel, pag magtatanong siya, please lang paki-intindi talaga para hindi tayo paulit-ulit. Brother Light, paulit yung tanong para hindi tayo magtagal. Okay. Paulit ang tanong. Okay. Ang tanong ko, kung pagkasabi ni Jesus ng Father, unto you I commit my spirit, iniyuko niya ang kanyang ulo at namatay siya, sa anong pagkakataon sinabi ni Jesus ang it is finished? Okay, malinaw na. Thank you. John 19:30, nang matanggap niya ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, it is finished. Ibig sabihin, bago siya nalagutan ng hininga, doon mismo niya sinabi yung katagang. Next question, sunod na tanong. Okay. Pagkasabi ni Jesus ng Father, unto you I commit my spirit, iniyuko niya ang kanyang ulo at namatay siya. Tama o mali? Well, tama naman. Okay. Sa isang senaryo, pagkasabi ni Jesus ng it is finished, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutoy siya ng hininga. Tama o mali? Tama rin. Okay, thank you. Ngayon, kung parehas tama yon, na sa tuwing binibigkas niya ang mga salitang ito, iniyuyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan siya ng hininga. Ang tanong, saan ba talaga sa dalawa ang totoong sinabi niya bago niya iyuko ang ulo at nalagutan ng hininga? Ayun, okay. Thank you so much. So you see, parang tama dahil magkaibang ang perspective ang binigyang diin ng bawat manunulat. Ang logical nga na ayos ay una, it's finished. After that, Father, into your hands I commit my spirit. Then he dies. Thank you. Okay. Si Brother TJ, nasaksihan niya ang paghataw sa ulo ni Ismael. Parehas na witness si Brother TJ at si Dora. Si Brother TJ nasa first floor, si Dora nasa third floor. Ngayon, ang subject is pinalo sa ulo. Sabi ni Brother TJ, ang nakita niya hinampas sa ulo, ang sabi naman ni Dora, hinampas sa tiyan. Saan doon ang tama? Thank you. Sa makatuwid baga, kinukontra mo yung sagot mo kanina dahil pinalitan ko lang naman ang senaryo at yun pa rin ang takbo sa tanong ko kaninang nauna. Well, actually, no. Bakit? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kinukontra kundi nililinaw ko nga. Kung magkaiba ang nakita ni TJ and Dora, hindi ibig sabihin na nagsalungatan. Maring magkaibang detalye ay magkakaibang bahagi ng insidente ang kanilang napatunayan. That's it. Okay, next question. Ang Bible na ginagamit mo bilang batayan dyan sa crucifixion, okay, ito ba'y nagkasundo ang lahat ng scholar na ito'y reliable o hindi?
Most of the time, delaying objection, Mr. Moderator. Let me answer, please. Ang objection ko, Mr. Moderator, hindi ako bago sa debate. Alam ko yung mga delaying tactics. Apo. Apo. Thank you. Okay. Let me mention. Can I answer? Sayang yung oras ko eh. Can I answer? Sige, Sir Ruel. Okay. Concerning doon sa mga scholars, opo. Karamihan sa mga New Testament scholars, kahit nga po skeptics, nagkakasundo nga na si Jesus talaga yung ipinako sa krus under Pontius Pilate. Yun lang. Okay. Tanong. Ginamit mo yung sulat kanina ni Josephus. Okay? Yung sulat, ito bang sulat ni Josephus, ito ba'y absolute o hindi absolute? What do you mean? Wait lang. Paki-clarify yung sinasabi mong absolute. Paki-clarify. Pag sinabi kong absolute, walang duda. Siguradong sigurado. Walang tutol. Talagang ito'y totoo. That is absolute. Kaya ang tanong ko, ito bang sulat ni Josephus doon sa Antiquities of the Jews, Book 18, Chapter 3, Section 3, na Testimonium Flavianum, ito ba'y absolute o hindi absolute? Okay, thank you so much. Hindi absolute si Josephus, pero mahalaga siyang independent witness. Yung nabanggit mong book, thank you for mentioning that, pinagtatalunan kung gaano kalaki ang Christian interpolation. Pero halos lahat ng scholars umamin na mayroong authentic core that Jesus was a historical figure who was crucified under Pontius Pilate. Next question. Okay, next question. Itong sulat ni Josephus, sino ang source niya? Sorry. Okay na. Time na. Ano ba yan? Sasagot pa sana ako. Okay, so sana maraming salamat. Diyan po nagtatapos naman ang ating hong 7 minutes na tanungan. Ngayon, dadako na tayo sa ating hong negative, Brother Light, as 10 minutes sa'yo. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngayon ay nandito na tayo sa rebuttal period. Kaya mali ang paratang ni Ruel na hindi natin sinalubong ang kanyang argument. Kasi professional tayong debater eh. Alam natin yung bawat rules. Wala pa tayo sa rebuttal period. Okay? So ngayon, ginamit niya yung empty tomb. Ngayon tignan natin ang contradiction patungkol dito. No? Kung titignan mismo ang Biblia, hindi stable ang kwento ng empty tomb. Sa Matthew chapter 28 verse 1 to 8, dalawang babae. Okay, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ang pumunta sa libingan. Mark 16 chapter 16 verse 1 to 8, tatlong babae, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome. Sa Luke chapter 24 verse 1 to 10, maraming babae, hindi binanggit lahat ng pangalan. Sa John chapter 20 verse 1 to 2, isang babae lang. O point, kung ito ang pinakamahalagang ebidensya ng muling pagkabuhay, bakit hindi nagkakaisa ang eyewitness account? Ang contradiction mismo ay nagpapakitang hindi reliable ang empty tomb. Scholar, sabi ng scholar, walang kasiguraduhan kung may libingan talaga. Yan ang sabi ni Bart Ehrman sa How Jesus Became God, 2014, page 165. We don't know whether the tomb was discovered empty because we don't know whether there even was a tomb. Si Ehrman mismo nagsabing na baka invento lang ang buong tomb story, literal theology, hindi historical facts. Yung kanilang explanation, no? Si John Dominic Crossan, the historian Jesus, page 392 to 394, suggests that body of Jesus was probably left to rot or through into common grave, gaya ng karaniwan sa mga pinako sa Roma. So ito yung alternative na explanation ng mga scholar nila. Sa psychological visionary explanation, scholar like James D.J. Donne and E.P. Sander argue that resurrection belief
ay pwedeng nagmula sa vision ng disciples. Subjective experience na kalaunan ay pinalitan ng narrative ng empty tomb. O, Christianity, pangalawang claim ay witness. Sinabi nila na maraming nakakita kay Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan. Okay? Ang pinakamalaking batayan ay yung 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8. Kay Pedro, 12 na alagad, 500 katao kay Santiago at kay Pablo. Sinabi ng Kristiyano, kung imbento lang, hindi sana ito ipapahayag agad sa mga tao na pwedeng mag-check. Okay? Walang eyewitness account, puro heresy po. Ang 1 Corinthians chapter 15 ay isinulat ni Pablo 12 taon matapos ang crucifixion at sinabi niyang natanggap niya ang creed mula sa iba o paradoses. Hindi eyewitness si Pablo ng ministry ni Jesus. Wala ring sulat o kasaysayan na galing mismo kina Pedro, Santiago o sa 500 na witness. Lahat ng testimony ay second hand or third hand lamang. 1 Corinthians chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat ng aking tinanggap. Kahit si Pablo umamin na tradisyon lang, hindi personal na karanasan sa lahat ng sinabi niya. 1 Corinthians chapter 15 verse 3, inamin niya. Inamin niya. Hindi siya eyewitness. O, yung contradiction patungkol doon sa pagkabuhay o resurrection sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20, nagpapakita na si Jesus sa Galilea, nagpakita siya sa Galilea. Sa Luke chapter 24 verse 36 to 53, nagpakita daw siya sa Jerusalem. So napakalaking mga kalokohan lamang. So ano bang sabi ng mga scholar? Okay, si Bart Ehrman, How Jesus Become God, page 183, we cannot show that Jesus' followers saw him physically. The best we can say is that some of them believe they saw him. Nako, papaano mo ito sisirain ngayon? Mga scholar, hindi ako nagsabi, scholar. Si E.P. Sanders, The Historical Figure of Jesus, page 280, that Jesus' followers and later Paul had experience of the risen Jesus is, in my judgment, a fact. What the reality was that give rise to the experience, I do not know. Sigurd Lodeman, What Really Happened to Jesus, page 80. It is historically certain that Peter and the disciple had experience after Jesus' death. This experience led them to the conviction that Jesus had been raised, pero visionary lang. Pangatlong claim, transformation ng mga disipulo. Ang mga alagad ay natakot, nagtago at bigla silang naging matapang, handang mamatay, at ipinangaral na si Jesus ay nabuhay muli. Okay? Sa psychological spiritual experience, not historical resurrection, maraming movement sa kasaysayan ang nakaranas ng dramatic transformation kahit hindi totoo ang pinaniniwalaan nila. Halimbawa, ang mga sumunod kay Sabbatai Zebe, isang false messiah sa 17th century, ay nagpatuloy pa rin sa paniniwala kahit siya ay nag-convert sa Islam. Ang mga relihiyosong sekta, halimbawa, Jonestown, Heaven's Gate, ay handang mamatay para sa kanilang leader kahit walang objective proof. So, contradiction. Mark chapter 14 verse 50, then everyone deserted him and fled. Pero sa Acts, biglang matapang na sila. Okay? Sabi ni Bart Ehrman, How Jesus Become God, page 182, the disciples come to believe Jesus was risen because some of them had the vision of him. This belief then transformed their life. Okay? Hindi historical event, kundi paniniwala na nagmula sa vision. Yun po. Sa scholars in McDowell, Christian admitted, we do not have reliable evidence. Ito yung gibain mo. Christian scholar admitted, we do not have reliable historical evidence for the manner of death of most of the apostle. The fates of the apostle, page 37. Ang martyrdom argument ay exaggerated at hindi historical. Okay?
Jewish apocalyptic context explain transformation. Ayon kay E.P. Sander, the historical figure of Jesus, page 279, it seems indisputable that some of the disciples claimed to have seen Jesus after his death. This led them to believe that the end was near and the kingdom would soon arrive. Ang transformation ay hindi dahil sa objective resurrection, kundi dahil sa messianic apocalyptic expectation na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya malinaw ang sinabi ng Allah sa Quran, they did not kill him nor did they crucify him, but it was made to appear so to them rather Allah raised him up to himself. O, sa scholar source natin si Bart Ehrman, How Jesus Become God, page 182, na ito'y vision lamang. Okay? Yung early creed in 1 Corinthians chapter 15. Okay? Sabi ng mga Kristiyano, si Pablo mismo, earliest Christian writer, nagsabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8, Christ died for our sin. He was buried, he was risen, and the third day he appeared to the Cephas, then to the 12. Okay? Paul was not an eyewitness. Si Pablo mismo ay hindi nakakita kay Jesus na anong si Jesus ay buhay pa. Okay? So ito'y ano lamang niya. O, anong sabi ni Bart Ehrman? How Jesus Become God, page 165. The creed in the 1 Corinthians chapter 15 show that belief in the resurrection arose very early, but it does not demonstrate that the resurrection actually happened. Okay? So, contradiction appearance. Ang creed ni Pablo ay iba sa gospel. Pablo, sequence. Cephas, 12 and 500. Si James at saka si Paul. Gospel, iba-iba ang order at settings. Matthew, Galilee, Luke, Jerusalem, John, both. So, saan ba talaga dito ang mga totoong naganap? Kaya itong mga haka-haka ni Sir Ruel, actually, kulang yung oras natin, ay nakukuryente si Sir Ruel kanina, nagiging double standard siya. Nung tinanong natin siya na pag meron bang eyewitness, tama o mali, hindi niya masagot ng direkta. Okay, time. Apo, dyan po nagtatapos ang ating negative side. At ngayon ay Sir Ruel, dadako na tayo sa tanungan, no? Pero bago ka magtatanong ay batihin muna natin ang ating viewers. Kanina kapatid na Abdullah ay mayroon tayong 53 million. Ngayon ay mayroon tayong 41 billion. Billion na kapatid na Brother Abdullah ang nanonood sa ating live. No? Talagang inabangan talagang mga debating ito sapagkat alam natin ang bawat isa ay talagang batikan. Galing pa ito ng Ka Kuya TJ, hingi. Nawala boss mo kay TJ. Nawala. Bakit nawala? Opo. Nawala ba? Nawala? Okay na Kuya. Okay na. Apo, so sige. At nawala ang ating boses. Okay, Sir Ruel, naka na ba sa yung tanong? 7 minutes? Alright, I'm ready. Okay, so brother, sige, start na natin. Okay, so ito yung mga tanong ko ngayon, no? First question, sinasabi mo bang lahat ng historians ay nagkakaisa na may contradiction sa gospel accounts? Yes or no? No. Okay? Meron silang iba't ibang pananaw dyan. Pero ang matibay, si Ruel, sarili mong scholar, admitted. Binasa ko kanina eh. Admitted. Hindi historical yung pinagsasabi mo. Gibain mo yun. Pero bago mo magipa yun, magpaka-scholar ka muna. Scholar mo, admitted. Next question. Okay, sige. Kung may pagkakaiba ang detalye ng mga ulat, ibig bagang sabihin agad contradiction not hindi complementary perspective? Oo o hindi at bakit? Hindi. Pero ang pinakamalinaw, Sir Ruel, ang scholar mo mismo na kisang Kristiyano, he admitted na hindi historical yung pinaglalatag mo. Ano pang laban mo? Ano pa ngayon ang itinitindig mo rito? Scholar mo admitted, kakampi ko yung scholar mo, si Ruel. Na tanong.
Okay, next question. Concerning to sa empty tomb, okay? Totoo bang sa kultura ng mga Hudyo noong first century, hindi kinikilala bilang malakas ang testimonya ng mga babae? Oo o hindi at bakit? Tama. Kaya nga, napaka-nonsense na yung Diyos gusto niyang patunayan na nabuhay siya tapos ang gagawin niyang mga testimony is yung mga hindi credible na mag-testimony. Ha? Hindi nga nila pinaniniwalaan yung mga kababaihan tapos yun yung gagawing eyewitness ng Diyos. Kita mo. Sunod na tanong, Brother Knight, ay Brother Roel. Okay, next question. Tungkol sa eyewitness at creed, you quote 1 Corinthians 15. Alam mo ba na ang creed sa 1 Corinthians 15 ay tinanggap ni Apostle Paul mula sa iba pero galing ito sa mga nakasaksi mismo? Yes or no? And why? Ano? Okay, kasi sa panahon na yan, marami ng paniniwala kay Kristo. Marami ng paniniwalang umiiral. Luke chapter 1 verse 1 to 5, marami ng umiiral. Pinili lang naman ni Lucas kung saan doon sa napakaraming paniniwalang yun ang gagamitin niya. Ang pinakamalinaw dito, si Roel, yung Christianity scholar admitted. Okay na? Okay na. Okay na. Okay. Thank you. Ito next question. Pumapayag ka ba na sinabi ni Bart Ehrman mismo na ang creed na yun ay historically reliable at galing within a few years after the crucifixion, quoting Did Jesus Exist na libro niya? Oo, hindi at bakit? Pumapayag ako. Pero ikaw bilang Kristiyano, sinong paniniwalaan mo? Si Bart Ehrman na agnostic? O yung kinote ko kanina na isang Christian scholar at ang sabi niya, yung pinagsasabi mo si Roel, hindi historical. Saan doon ang paniniwalaan mo? Yung agnostic o yung kababayan mong Kristiyano? Next question. Okay. Ngayon, ito. Ang hearsay ba ay pareho sa ancient creed na naipasa mula sa eyewitness mismo o hindi? Hindi. Hindi, Roel. Pero ang malinaw, nakikita ko na mas pinanghahawakan mo ang sinabi ni Bart Ehrman na isang agnostic kesa sa isang scholar na Kristiyano na ang sabi niya, yung pinagsasabi mo, Roel, hindi historical. So mag-agnostic ka na ba niyan? Next question. Okay? So tungkol sa sinasabi mong contradictions daw sa 4 gospel accounts sa resurrection, no? Kahit na may kaibahan sa details like in Galilee, Jerusalem, blah blah blah, lahat ng gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, John, sinasabing si Jesus ay nabuhay muli. So, agree ka ba doon o hindi? At bakit? Agree ako na sinabi nila yon. Pero dapat mag-agree ka rin na sinabi ng scholar mong Kristiyano, yung pinagsasabi mo, Sir Ruel, hindi historical. Kalaban mo, Christian scholar, samantalang ikaw member. Next question. Okay. Kung pareho silang nagsasabi na si Jesus ay nabuhay muli, makaka-epekto ba talaga ang location ng unang pagpapakita sa mismong katotohanan ng resurrection o hindi? Makaka-apekto, Sir Ruel, sapagkat contradiction nito. Okay? Ang Diyos, hindi nagkakamali. Ang salita ng Diyos, walang kamalian. Ang Biblia, naglalaman ng kamalian. Therefore, hindi ito salita ng Diyos. At sabi ng scholar mo, yung mga pinagsasabi mo, hindi historical, Sir Ruel. Next question. Next question. Alright. Ito. Concerning sinasabi na vision hypothesis na nabanggit mo from those scholars like James Dunn and the rest of them. Aminin mo, vision o hallucination ba ay karaniwang individual? Oo, hindi. Oo naman, Sir Ruel. Pero ang pinakamalaking problema mo, yung sarili mong dapat sana kakampi mo bilang Kristiyano, inilaglag ka. Ang sabi niya, ang pinagsasabi mo, hindi historical, Sir Ruel. Gibain mo yan. Next question. Alright. Kung may evidence na sabay-sabay daw ang vision o hallucination sa higit na 500 katao, 500 na katao,
nagkaroon siyang hallucination o hindi? At bakit? Hallucination lang yun ni Pablo. Bakit? Walang sino man sa 4 na gospel ang nagkwento patungkol sa 500 katao na pinagpakitaan ni Jesus. Wala. Sino ang nagsabi nun? Si Pablo. Sino si Pablo? Hindi eyewitness. Hallucination yun ni Pablo. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon, umabnit ang scholar Sunod mo. na Hindi tanong. historical ang sinabi mo. Okay, I wave my time. Thank you so much. Okay, so thank you. Salamat. Diyan po nagtatapos ang ating rebuttal question. Ngayon ay conclusion na Brother Light. At sa conclusion ay ikaw yung mauna. 5 minutes pa 5 minutes Brother Abdullah. Ating conclusion. Paano ang time? Okay, so start na natin conclusion. Sige, start. Go. Okay, sa conclusion, magkakaroon tayo ng elimination. Hanggang sa ang matira ay ang dapat na pagbatayan. Okay. Sa mga scholar, kanina, pinagbabanggit naman ng si Roel, sa mga scholar, hindi sila magkasundo patungkol sa pangyayaring yan. Admitted si Roel eh. Ngayon, kung hindi sila magkasundo, hindi natin pwedeng panghawakan ang mga sinasabi nitong mga scholar. Okay? Kasi magkakaroon tayo ng bias. Nakukunin lang natin ito kasi pumapanig ito sa atin at itatanggi natin ito kasi hindi ito pumapanig sa atin. So, ngayon, tatanggalin natin ang mga scholar sa batayan. Sa makatuwid, ang matitira is yung Biblia. Okay? Ang matitira is yung Biblia na lang bilang final authority ng mga Kristiyano. Pero ang tanong, ito bang Biblia na final authority ng mga Kristiyano is talagang reliable? Hindi. Tinanungan natin siya kanina eh. Si Roel, kapag ba walang eyewitness, hindi tunay na nangyari? Kasi tinira-tira niya kanina yung Quran. Wala namang eyewitness, walang eyewitness, walang eyewitness. Doon siya nakafocus. Nung tinanong natin siya, si Roel, kapag ba merong eyewitness, kapag ba walang eyewitness, hindi ito reality? Aba, biglang kumambyo. Naging neutral. Kanina, bias. Nung tinitira niya ang Quran, nang inaatake niya ang Quran, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagiging bias. Walang eyewitness ang Quran, therefore, hindi reliable. Napakatibay ng kanyang claim kanina eh. Walang eyewitness, therefore, hindi totoo. Nung tinanong natin kumambyo naging neutral. Bakit? Napakarami sa Biblia ay hindi eyewitness. Ha? Hindi eyewitness. In fact, umamin nga ang kanilang scholar eh. Okay, umamin ang scholar nila na kung saan ito palang pinagsasabi ni Sir Ruel ay hindi daw nangyari. Sir Ruel, papaano mo sa amin ngayon sa conclusion mo? Baka mahabol mo. Papaano mo pasisinungalingan ang scholar mo na nag-admit, ito yung sabi sabi ni McDowell, we do not have reliable historical evidence for the manner of death. Saang mababasa ito? The Faith of the Apostles, page 37. Christian scholar admitted, we do not have reliable historical evidence. Kung walang reliable historical evidence, lahat ng ginamit ni Sir Ruel unreliable. Ha? Lahat ng ginamit ni Sir Ruel unreliable. Eh, maniniwala ba kayo sa mga unreliable resources? No. Bakit kayo maniniwala dyan? Eh, ang laban ngayon, hindi sa pagitan ko at ni Ruel. Ang debating ito ay sa pagitan ni Ruel at sa pagitan ng kanyang scholar. Sabi ni Ruel, historical, reliable ang aking mga pinagtatayo. Ang sabi naman ng kanyang scholar, wala tayong malinaw na evidence. Wala tayong reliable evidence, Ruel. Sabi naman ni Ruel, hindi, basta meron. Galing sa bibig ng isang TikTokers, meron. Sabi sa bibig ng isang scholar, wala. Ang sabi naman ni Ruel na isang TikToker, meron nga, meron.
Ang sabi ng nag-aral ng more than 20 years, wala nga. So, nakikita nyo ba yung latag ni Ruel? Nakikita nyo ba kung papaanong itong latag ni Ruel ay unreliable din? Bakit? Sabi ng scholar niya, unreliable yung mga source niya eh. Ha? Ang sabi ng scholar niya, unreliable. Nagbabanggit tayo kanina ng mga scholar eh. Si Ruel, may binanggit bang scholar? Wala. Ang binanggit niya lang, itong si Josephus. Ha? Si Josephus, doon sa libro na Antiquities of Jews, Book 18, Chapter 3, Section 3, Testimonium Flavianum. Pero ang problema, yung critical issue, ayon kay John Dominic Crossan, ang wika dito ay too confessional to be impartial, too Christian to be Jewish. Crossan Who Killed Jesus, 1995, page 163. Si Origen, 3rd century. Time na. Okay, dyan po nagtatapos ang ating kanyang conclusion. At dadako naman tayo sa ating affirmative. Sir Ruel, 5 minutes sa'yo. Alright, thank you. Good evening and thank you, Mr. Layobsuna, for this debate. Kanina sa aking opening statement, I said, if Jesus rose from the dead, game over, Christianity is true. If not, bulaan ang ating pananampalataya. Ang buong bigat ng usaping ito ay nakasalalay sa katotohanan ng muling pagkabuhay. So that's not a side issue. Let me restate my arguments there. I presented the 5 cases there. Si Jesus, namatay by means of crucifixion. Pangalawa, ang libingan ay walang laman. Pangatlo, ang mga disipulo ay nakasaksi na si Jesus nga ay nabuhay muli. They really saw him alive again. At mula sa duwag na tumakas, sila po nga po'y naging mga matatapang na handang ibuwis ang kanilang buhay for Christ. Siyempre, eyewitness testimony, yung creed ng 1 Corinthians 15, it was written 3 to 5 years after the crucifixion. At pagbabago ng mga skeptics like Paul and James, the brother of Jesus, malinaw. And by the way, doon sa mga nakikinig po sa atin, you can go on to look Gary Habermas and Michael Licona and William Lane Craig for this one. So, alin ang pinakamainam na explanation? Jesus had risen from the dead. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, let me expose this one. Sabi kasi ng nakausap ko dito, may kontrahan daw sa gospel accounts. Pero kahit ibang detalye ng lugar, as I already pointed out, lahat ng accounts ay nagkakaisa sa core claim. Jesus rose from the dead. Sinabi niya na ayon daw kay Bart Ehrman, Crossan, baka itinapon yung katawan, nilibing. Ngunit kahit si Bart Ehrman na isang skeptic, nagsasabing ang pinakamalakas na historical fact ay ang crucifixion ni Jesus. Walang matibay na evidence na itinapon ng katawan. Sabi, vision lang daw. But let me ask, may evidence ba sa history ng sabay-sabay, daang-daang tao, kabilang ang dating kaaway, nagkaroon ng parehong hallucination? Wala. Exaggeration daw martyrdom? Really? Pero malinaw. Ang mga disipulo mismo nakakaalam kung totoo ba o kasinungalingan ang kanilang ipinapahayag. At walang taong magbubuwis ng buhay para sa bagay na alam nilang sila mismo ang gumawa ng kasinungalingan. And by the way, i-expose natin ito yung tungkol kay Josh McDowell. Pansinin nyo? Sabi niya raw, hindi historical ang resurrection. Subalit kung kilalaan po ninyo si McDowell or Josh McDowell, siya po ang sumulat ng evidence that demands a verdict at the resurrection factor. In fact, meron po akong libro na evidence that demands a verdict at nag-fact check po tayo. Siya ay isa sa pinakakilala at tagapagtanggol ng historicity of the resurrection. At nung tinutukoy niyang the faith of the fathers, hindi po yung sinulat ni Josh McDowell. Kaya malinaw, nahuli po siya sa maling pagsipi. Paano naman yung kanyang kinikilalang inspired word of God na Surah 4:157 sa Quran na they did not kill him nor crucify him. It only appeared so to them. Yang pahayag na yan, 600 years yan after the event. Sino bang mas mapagkakatiwalaan? Ang mga first witnesses on the 1st century? O yung isang tekstong lumitaw kalahating milenyo na ang pagkaraan? Malinaw, hindi historical ang naturang sura kundi theological claim lang. Kaya mga kaibigan, ang bigat ng evidence malinaw.
Walang laman ng libingan, ang dramatic change ng mga disciples, ang sabayang pagkakita ng daan-daan ng mga tao, ang change life ng mga dating kaaway ni Kristo like Paul and James, at ang paglaganap ng Christianity. Lahat ng yan, itinuturo dito ang kaisa-isang katotohanan. Jesus had risen from the dead. At kung siya'y nabuhay muli, nangangahulugan po ito na totoo po ang sinasabi ni Kristo, that He is the way and the truth and the life. He is the resurrection and the life. He is the Lord of all, our Savior. So mga kaibigan, the resurrection is not just the study of history. Ito po ang pinaka-pundasyon ng ating pag-asa ngayon. Dahil si Jesus ay nabuhay muli, napatawad ang mga kasalanan, natalo ang kamatayan, at ang buhay na walang hanggan ay handog sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. So, ano ang gagawin mo kay Jesus na nabuhay mula sa mga patay? He's not just a mere prophet, He is Lord. Hindi lamang siya example, siya ang Savior. Sabi nga ni Kristo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa Kanya, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. So mga kapatid, maraming salamat. At nawa, sa discussion na ito, tanggapin ninyo ang katotohanan na binago ang mundo. Si Jesus ay nabuhay muli. And if Jesus had risen from the dead, game over. Christianity is true. Thank you so much. Jesus is Lord, and have a great day. Okay.